Huwag mong naising lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay, magkabalik at sa paglalakbay, mananahan sa tahanang sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Poon mo ay aking ipagbubunyi at iibigin ang buong sarili. Saan man abutin ng paghahanap, ikaw at ako'y magkasamang ganap. Ipahintulot nawa ng Panginoon, ikamatay ay maglalaho, anino ng kahapon. Tahimik ang alay sa'yo, mananatili ako. Huwag nang nais tayo'y mawalay, huwag nang isipin magwawakas ang Huwag mong naising lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay, magkabalik at sa ating paglakbay, mananahan sa tahanang sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Huwag mong naising lisanin kita. Huwag limutin nakaraang araw, sariwain kahit balik tanaw, takip silim di
mapigilan. Sandali lang ang dilim, yung bilangin ang bawat sandali. Kagalakay wari-walang patid, magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y ahawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas, tingnan. Alaala at puso'y iisa. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Ang sinumang sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay
limat kababaan. Kay bigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sayaring pag-aalay. Inilikha at hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo kang mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, inango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sayaring pag-aalay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Natin sa pagpapasalamat ang ating mga kapatid
na sina Venus Marilu Rosario Batong Bakal at pamilya. At para sa madaling paggaling ni O'Neil Palma, Ruel at Ryan Mascareñas, Rodrigo Ferrer, Mirna at Aldwin Abad Santos, at Emmanuel Flores. At para din po sa pasasalamat ni Ana Maris Balagtas at Renzo Alicante at pamilya. At alalahanin natin, kaisa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumaon na sina Reverend Father Francisco Algas Jr., Reverend Father Angelito Parulan, Reverend Father Edwin Bravo, Reverend Monsignor Sabino Benco Jr., Sister Nena Caceres, Teopista Odolio, Marcosa at Pelimon Torres, Roberto at Bernarda Liad, Corazon Pascual, at Roy Enfainado. Samahan din po natin sa pagpapasalamat ang mga deboto ng Mahal na Birhen ng Ina ng Laging Saklolo na sina Sister Mary Ann Gutierrez, Sister Lulu Dominguez, Sister Susan Di Maunahan, Sister Nilda Agapit, Sister Rebecca Estino, Sister Tina David, Rodelia Kilantang, Sister Meli Biesca, Sister Malu Organ, Sister Elena Bustamante, Sister Medi Vicencio, Sister Emelda Induktibo, Sister Pechi Induktibo, Sister Nene Laot, Sister Fanny Ortiz, Sister Karing Ortiz, Sister Ave Garces, Sister Evi Villas, Sister Felipa Santa Ana, Edsel Garces, Chabeng Magno, Sister Eva Garcia, Sister Dolores Gonzalez, Sister Rosa Sister Nang sakdalinis kami ay hihingi sa Diyos Ama naming awang Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Pinagdiriwang natin ngayon ang pagsilang sa langit ni San Juan Marie Vianney, ang patron ng mga pari. Kaisa ng kanyang mga panalangin, dumulog tayo sa ating Diyos na mayroong pag-asa at pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayo maging marapat lumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamahal sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Paran, "Piliin mo ang mga kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron, at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop ng mga Amalesita ang Negeb. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Hordan ay mga Kananeo." Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin." Sumagot ang ibang tiktik, "Hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin." Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, "Higante ang mga taga roon, at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami.
ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana ang kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kugon, ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila at sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lupilin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy iyaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas sa sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo
at masyadong pinahihirapan. Ngunit kaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo," at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po at happy feast day para sa aming mga pari. Salamat po sa pagbati nyo. Si San Juan Maria Vianney ay ipinanganak sa Florence. At noong August 4, 1800 and di ko matandaan, 29 or 25, ay siya binawian ng buhay. At ewan ko kung alam ninyo ang talambuhay ni San Juan Maria Vianney, kung bakit siya ay naging patron naming mga pari. Si San Juan ay isinilang noong may mga kaguluhan doon sa kanilang bayan. At yung mga pari, mga madre, ay talaga namang inuusig ng mga hindi sumasampalataya. Mayroong mga napatay, mayroong mga pinahirapan, at isinara ang mga simbahan noong mga panahong iyon. Kaya nung maging bata na, lumaki na si San Juan, siya ay nagpasya na magpari. At medyo nahirapan siya sa kanyang pag-aaral. Tulad ko rin nung ako'y nag-aaral. Medyo humina siya sa isang subject, Latin. Kaya nung siya'y naging pari, nakatapos naman siya. At sa tulong ng kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos, lalo na sa Mahal na Birhen at mga santo, siya'y naging isang pari at siya'y ipinadala sa isang malayong parokya ng Ars. Hindi naman ho pangyayabang, narating ko na po yun. Medyo malayo lang po, sa Europe yun nung kami ay pilgrimage na mga pari noon. So talagang simpleng tao lamang at pari si San Juan. At ayon sa mga kwento, talagang siya pinag-usig. 34 na taong siya pinag-uusig ng demonyo. At marami pang mga pag-uusga ang ginawa ng mga tao. At hindi pa yon, kasama pa rin ang kapwa-pari na sa kanya ay tumutuligsa, nagchichismis. Ganun ho buhay namin mga pari. Kung hindi matibay-tibay ang pananampalataya at paglilingkod, talagang marami ang hindi magpapari. At iyon po ang aming hiling ng mga pari mula sa inyo mananampalataya. Sasabihin nyo, mahal nyo kami mga pari. Patunayan nyo. Alam ko, konti lang talaga ang tunay na nagmamahal sa aming mga pari. Eka nga, may kasabihan, the priest is always wrong. Ang laging sinisilip ng mananampalataya ay kung ano ba ang nagagawang mali ng pari. Narong ichinichismis ang pari,
Pinag-uusig din kami hanggang ngayon, habang buhay. May konti lang pagkakamali ay grabe na ang pang-uusig ng mga ilang mananampalataya. No? Hindi ho sapat na binibigyan nyo kami ng cash. Oo, kailangan namin ng cash kasi wala kaming pinagkukuhanan ng pera kundi mula sa bulsa nyo. Wala kaming hanap buhay. Umaasa kami sa inyong pagiging generous. Ewan ko naman yung mga mananampalataya rito sa San Antonio, kung di mo sundutin at kurutin, hindi magbibigay ng kusang loob. Alam ng luma ang sapatos ng pari. Alaman lang makaisip, mabigyan nga ng pambili si Father. Luma na yung mga isinusot na sutana at kasulya. Gula-gulanit na. Mabigyan nga ng pambili at pampatahi. Iba mga ganon, ano? Kaya iilan lang yung tunay na nagmamahal sa aming mga pari. Gusto nyo malaman kung sino talagang nagmamahal sa amin? Unang-una sa lahat, yung nanay ko. Sigurado ko yun, 110%. Mahal ako ng nanay ko. At ako ang pinakagwapo para sa nanay ko. At ako ang pinakamatalino sa nanay ko. At ako ang pinakamahusay at pinakamagaling na pari ayon sa nanay ko. Madalas nga ang mga pari hinuhusgahan ng mga mananampalataya at gustong-gustong kami pinagkukwentuhanan. Na kung sabay ka mahilig yung pari, umaalis ba lagi yung pari, sa kaya nagpupunta yung pari, no? Ano kaya mga bisyo nung pari? Lahat ng mga negatibo, ibinabato sa aming mga pari. Wala ka man lang marinig na, salamat Father, dahil sa iyo may misa kami. Salamat Father, sa maganda ninyong pangaral, tinablan ako. Doon kami ang natutuwa eh. Yung bang natututuhan, mayroon kayong natututuhan kahit katiting sa aming mga pag-homilya. May nababago kahit katiting sa inyong mga damdamin at kaisipan dahil sa aming pagsishare ng mga homily. Salamat doon kung merong kangay unti-unti ay nagbabago tayo. Sinasabi natin ang mga pari ay ano ba tawag doon? Delegado ba or representative ng ating Panginoong Jesus. Diba? Kami mga pari. Ito pa nga hirap sa amin. Wala pa kaming sariling bahay. Ang mga kumbento lang ng mga parokya ang nagsisilbing tahanan namin. Dalasan nga, pagka ang kasama ng pari, mga lalaki, ay bading yung pari. Pagka mga babae kasama, ay babaero yung pari. Pagka mayayaman yung mga nakakabarkada ng pari, ay mahilig sa mayaman yung pari. Pagka naman mga mahihirap, ay makamahirap eka ang pari. Mahirap na eka, hinuhut-hutan pa. Meron na mga paring sobre peña, mahilig magpasobre. Paano nga? Walang pera yung parokya eh. Ba't hindi magpapasobre? Ako nga rito, pinipigil ko pa nga, kaya wala ho tayong malaking pondo eh. Dito nga lang, konting pera, pinaghahanapan pa ako. Akala ginagasta ko yung pera ng parokya. Akala pinambibili ko ng sasakyan o kaya pinambibisyo. Merong mga tao na walang sinisilip kundi ikakasama ng pari. Sana nga ako kung merong mga pagkukulang yung
ating pari, kayo magpupuno eh. Hindi eh. Ikukwento pa kami na ikukwento kung sa kani-kanino. Yung aming mga kapintasan. Pag nagagalit sa misa ang pari, ay, mainitin eka ulo ng pari. Pag sobra na naman bait ng pari, napakabait kasi eka ng pari, kaya niloloko-loko lang siya. Katulad ko ngayon at present day. Naloloko-loko na lang ako. Alam nyo, malungkot ako pag alis ko rito. Bakit kanyo? Hindi ko kayo mamimiss. Kaya malungkot ako. Hindi ko kayo mamimiss. Mga 1 buwan at kalahati na lang ako rito marahil. Pero alam nyo, ika-5 o ika-6 na parokya po itong napuntahan. Dito lang ako nakaranas ng kakaibang karanasan na lalong nagparindi sa aking pagiging pari. Nagpatatag. Meron pala mga taong gano'n, ano? Sa halip na tulungan yung parokya, kung kulang yung pere, di bumunot sila sa kanilang mga bulsa at dagdagan yung kakulangan at nawawala ng pera ng parokya. Di kaganda sana ang samahan. Abay ako pa sa huli na sisisi. At nabilad pa nga ang buong parokya ng San Antonio sa kahihiyan. Dahil lamang sa ilang tao. Akala niya ba nasira lang niya yung opisina at kumbento at yung pari? Hindi. Nabilad tayo ng hindi maganda sa buong diocese. Kasi naka-internet tayo eh. Kaya yung lahat ng nakatutok dyan, alam kung ano nangyayari dito. Kaya ho ako hiyang-hiya kay obispo at sa mga pari. Kung kailan tumanda ang pari na yon sa San Antonio at saka pa naging tanga. Alam nyo yung mga ginawa na yun dito sa akin ngayon, ginagawang mababa ang moralidad ng parokya ng San Antonio. Nakalulungkot po. Sa halip na din na lang ayusin, ay pinarating pa doon sa itaas. Kaya bilad na ho tayo sa di magandang impresyon ng mga tao sa buong diocese. Hindi lang ako, karami kayo, siyempre. Hindi ako pwedeng maging isa lang. Sasama ko kayo. Kung ako'y napahiya, ay kayong lahat kasama ko sa kahihiyan ngayon. Ewan ko kung anong mga binubusisi at kung anong layunin ng mga taong iyon. Bago ko umalis sobra talaga. Nung pa yan Hindi ko alam kung ano gusto sa buhay nila. Kung mas masaya silang gumagawa ng ganon, kaysa gumawa ng mabuti. Oo, alam ko may malasakit, pero ibang klase malasakit Malasakit para pabagsakin ang moralidad ng parokya. Ewan ko kung gumaganti ba or what. Hindi ko alam. Kaya nakikiusap ka ako sa demonyo Lubayan nyo na ako yung panggugulo ron sa mga tao na yun Ganyan din si San Juan Maria Vianney. Ginugulo siya ng demonyo at kung ano-ano ginagawa ng demonyo. Pinapachismis siya. Sinisiraan ng loob. Ganyan yung ginagawa ng demonyo para sirain kami mga pari. Kasi nga, bakit hindi? Kami tagapagbasa ng salita ng Diyos, tagapagpaliwanag. At lahat ng sakramento ginagawa namin. Inggit na inggit yung demonyo. Kasi ba't hindi sila kasali? Demonyo nga tayo lahat natin ginagawa para sa Diyos. Gustong lagi sa naka-entry, nag-a-upgrade, parang COVID-19. Nag-upgrade na ngayon na Delta
Delta Force. Kasi nawawala na sa limelight yung COVID. Naihambing ko lang doon. Kaya binigyan siya ngayon ng panibagong pangalan. Parang artista eh. Pag lumalaos na at nawawala na sa daloy ng buhay, biglang mababago ang pangalan. At mas matindi raw ang dating. Siguro mas pogi kaysa nung COVID-19 nung nakaraang taon. Mas pogi ngayon o mas maganda. Anyway, paghahambing lamang iyon. So nakalulungkot lang po at hindi lang sa aking nangyayari mga ganon. Sa iba ring mga pari, mga kapatid kong pari, kapag niyuyura ka ng karangalan ng kapwa ko pari, nagdaramdam din ako sapagkat sila'y mga kabaro ko. Wala naman kami ginagawang masama bakit kami ginagawang masama? Di na nga nagbibigay naghahanap pa ng mataas na koleksyon. Kahirap ba? Kayo ba, tinaasan nyo na yung ating nakokolekta? Hindi. Bumaba pa nga Yung 20 naging 10 na lang. Kaya wala na ho tayong ipon na pera Ubus na. Pati bigas, nauubos na. Salamat kila sister. Naalaala ang simbahang bigyan ng bigas. Pero kayo ba naalaala nyo? Alam nyo, ang tunay na nagmamahal sa pari, yan yung ginagawa. Hindi lang, I love you, Father. Ay nahana. Dapat pag sinabi mong mahal mo yung pari, hanapin mo kung ano pangangailangan ng kumbento. Kung paano nabubuhay yung pari. Kaya ako lang nababanggit ito dahil piyesta ni San Juan Maria Vianney. Araw ngayon ng mga pari. Kaya malakas sa loob kong maghinampo at magbukas sa inyo ng aking nararamdaman. Bukas hindi na. Ngayon lang. Kaya kapag minamahal mo ang isang tao, siyempre gagawan mo niya ng lahat ng makabubuti sa kanya, di ba? Hindi lang basta sinabi mo, mahal kita, tapos na. Paano mo napatunayang mahal mo siya? Siyempre, pakita mo, gawin mo. Gawan mo siya ng mabuti. Kung talagang may malasakit ka. Talaga yung mga madre, alam nila kung paano magmahal sa pari. Talagang nagbibigay. Literally speaking. Sa halip na ako magbigay ron sa bahay ampunan, ako binibigyan. Nabaliktad Dapat tayo nagbibigay ron sa ampunan Kasi ibang mga parokya dumadayo dyan. Sila ang nagdadala dyan ng bigas, mga noodles, mga delata, at kung ano-ano pang pangangailangan ng ating mga madre at mga batang nakatira doon. Pero baliktad naman din sa San Antonio. Ako pa ang binibigyan ng bahay ampunan. Kaya ako may naisasaing. Pagka medyo nangihingi ako ng bigas, Father, taniman pa lang Ibig bagang sabihin, pag-anihan pa ako kakain. O ilang buwan yon? 4 na buwan na hindi ako kakain. Kaya, alam nyo, marami rin kaming mga kahinaan. Marami rin kaming kapalpakan sa buhay. Dapat yung maunawaan na kami ay tao rin katulad nyo. Naghahanap din kami ng pagmamahal. Yung tunay na pagmamahal. Mula sa mga mananampalataya. Kaya ko sinabing tunay, yung ginagawa. Hindi lang basta sinabi, ayan, mainamay ka si Father, mabuti yan, mabait yan. Mahal ko yan. O na itulong nyo rin, ba? Para patunayan yon. Kaya ito, medyo pangkiliti lang. Kasi yan din ang naging buhay ni San Juan Maria Vianney. Inalipusta, chinismis, pinintasan, pero
ang lalim ng kanyang pananampalataya at ang kanyang paglilingkod. Hindi siya natinag. Kaya siya ay naging santo. Kaya sa ating lahat, yung dinaranas ko, na aming mga pari, paghahanap, alam ko, nararamdaman nyo rin yan eh. Naghahanap din kayo sa inyong mga anak, sa inyong asawa kung buhay pa. Nang dampi ng pagmamahal. O, kaya ramdam ko rin yun eh. At ramdam nyo rin. Dahil pare-pareho nating nararamdaman. Kaya tayo ay nagpupunuan lang. Di ba? Kaya ipagdasal natin mga kapatid, ang mga pari. Sapagkat kung hindi sa mga pari, ano na buhay ng parokya? Hindi naman para kami ay magpatanaw ng utang na loob. Madalang na ho ang pari eh. Maraming namamatay, maraming nag-retired na, matatanda na, at ako'y malapit na rin mag-retire. O pag nabawas ako, sino kapalit ko? Wala pa eh. Bumibilang na kung ilang taon. 5, 10 taon bago uli ako masundan ng bagong pari. Ganon ho kabagal ang produce ng pari. Mahabang proseso na pag-aaral ang ginagawa ng isang pari bago maging isang ganap na pari. Pag naging pari, pumapalpak din. Siyempre, talagang ganon eh. May karupukan din kami. Kaya patuloy tayo na manalangin at suportahan natin ang mga pari, lalo na yung mga nagpapari, mga seminarista. Tagal ko nang hinihingi yung mga pangkain nila ron sa seminaryo, pero wala pa rin. Baka malnourished na yung mga iyon. Kung intayin pa natin sa anihan. Kada semester, nakakaubos ho ang isang seminarista ng 2 kabang bigas. Ilan ho yung seminarista natin din? 4 o 5. Di kailangan natin ng 10 kaban. 50 kilos ha. Hindi yung 25 kilos. O hanggang ngayon may nagdala na riyan, 25 kilos lang. Ay naisaing na namin. Wala na pang saing eh. Kaya kung talagang ikangay mahalaga sa inyo, gawin natin. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hentil bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, naway sa liwanag ng Espiritu Santo, ay bigyang lakas upang kanilang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang, ng galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan at kabutihan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, lalong-lalo na ang mga kapariang naglingkod sa parokyang ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, aming tanggulan at lakas, ninanais mong mabuo kaming lahat bilang iyong bayan. Maging bukas nawa kami ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa naming ihiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako sa wakas matulad sa iyo. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniyong ukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sofronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Hangarin ang puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo San kami. Juan Maribene, Ipanalangin mo San kami. Antonio Abad. Ipanalangin mo kami. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin namin sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na iyaong mga nasa kaduluhang bahagi ng daigdig. Ang mga pari mong nahaharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga batang pari at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin namin sa iyo ang mga paring mahal sa amin, ang aming kura paroko na naglilingkod sa aming parokya, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa amin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa amin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo at gumabay sa amin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan namin ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at lagi mo nawa silang pagpalain ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Maawa ka sa amin. kalinisin-isang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. Panalangin mo kami. dalisay na puso ni San Jose, Panalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad, Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang
ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exules pilieve, a te suspiramos, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, iliosus misericordes oculos, ad nos convertes. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis ante genitris, odinificiamur promis omnibus Christi. Oremus. Omnipotens per Deus, qui gloria Virginis Metris Meri corpus et animam, ordinum felice habitaculum vipice mereretur, Espiritus Santo operante preparasti, daiut cuius commemoratione letamur, eius pie intercessio nobis tantibus malis, et amor perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum exiliam meniat semper nobiscum. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Tinawag ng Diyos mula sa bayan, ang daing ay lubos, ikaw ang larawan ng pagbibigay ng puso, buong buo di kulang at gustong gusto.